Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, siyam na dating mga rebelde nagsuko ng 10 high-powered firearms sa Bukidnon. 38.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu at cocaine na samsam. 3 high-value targets timbog sa Pampanga. Mahigit 12,400 mga pulis at volunteers idineploy para sa Araw ng Kalayaan. Libreng sakay ihahatid ng MRT-3, LRT-1 at 2. Number coding suspendido. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Siyam na dating miyembro ng Armadong Kilusan ang nagsuko ng 10 high-powered firearms sa pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa Bukidnon. Formal na tinanggap ng Bukidnon Police Provincial Office ang mga armas sa isang turnover ceremony sa Camp Captain Ramon Onahon sa Malaybalay City noong June 10. Ayon sa mga otoridad, bahagi ang hakbang ng patuloy na kampanya upang hikayatin ang mga rebelde na talikuran ang armadong pakikibaka at magbalik sa mapayapang pamumuhay kasama ang kanilang mga pamilya at komunidad. Naniniwala ang pulisya na ang pagsuko ng mga armas ay makatutulong sa pagpapalakas ng kapayapaan at seguridad habang isinusulong ang reintegrasyon ng mga dating rebelde sa lipunan. 3 high-value drug suspects ang arestado matapos masamsam ng mga otoridad ang mahigit 38.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu at cocaine sa buy-bust operation sa Barangay Del Pilar, San Fernando City, Pampanga noong June 10. Kumpiskado ang 4 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 27.2 million pesos at mahigit 2 kilo ng cocaine na may halagang 11.3 million pesos. Nasamsam din ang buy-bust money, mga cellphone, digital weighing scale at isang sasakyang hinihinalang ginagamit sa iligal na operasyon ng mga suspect. Kinilala ang mga suspect na sina alias Ambeth ng Maynila, alias Bert ng Dasmariñas City, Cavite at alias Nini ng Taguig City. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 3 at Regional Special Operations Group 3 ang operasyon sa tulong ng San Fernando City Police at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Mahigit 12,400 na mga pulis at volunteers ang idineploy ng National Capital Region Police Office o NCRPO upang tiyakin ang seguridad sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan sa June 12. Kabilang sa mga babantayang lugar ang Rizal Park, Parada ng Kalayaan Route, Bonifacio Monument, Pinaglabanan Shrine, Malacanang at US Embassy. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nananatiling mataas ang antas ng pagbabantay sa kabila ng kawalan ng beripikadong banta kaugnay ng selebrasyon. Samantala, libre ang sakay sa MRT-3, LRT-1 at LRT-2 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Suspendido rin ang number coding scheme sa Metro Manila bilang bahagi ng regular holiday para sa Araw ng Kalayaan. Tiniyak ng PNP na nakahanda ang mga puwersa nito upang mapanatiling ligtas at maayos ang pagdiriwang sa buong bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.